Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung mga style ni Boying Remulla, na magmamarites, maggumawa ng kwento. Wala namang pundasyon, walang dahilan at hindi mapapaniwalaan. Hindi ka panipaniwala. At ang sinabi niya, kaya pala daw ayaw na magpatuloy ng mga mag-asawang diskaya na tumistigo ay sapagkat ang dahilan daw, ayaw daw nila isiwalat yung kapatid ni Senator Bongo, ng may-ari ng CLTG na construction. Sa totoo lang, ang sabi niya, paano mapaniwalaan? Una, pagpalagay na natin na maraming nakuhang kontrata sa panahon ni Duterte si Diskaya. So kung marami siya nakuhang kontrata, sapat ba yan na dahilan para sabihin na kailangan lumabas si Diskaya, ayaw na magtumistigo? Kung ayaw siya lumabas, ayaw na siya tumistigo, ano ang kasunod na sitwasyon? Pag-usapan natin. Gaganda ba ang katayuan ng mga Diskaya kung lalabas sila at ayaw na makipag-cooperate? At ngayon, tingnan natin, analyze natin. Sa ngayon na nag-usap tayo, may mga bagay, may mga pangalan na binabanggit ang mga Diskaya. Magiging hindi na nila mababawi yun kung magkaroon man ng kaso. I-review natin mga sinabi nila. Generally speaking, ang sinabi ng ng mga Diskaya ay pinangalanan nila yung mga congressmen na binigyan nila ng pera. Pinangalanan din nila si Saldico. Pinangalanan din nila si Martin Romualdez. So sa ganung aspeto, kung gagamitin mo yung ebidensya, kanino mo pwede gamitin yan? Di laban doon sa mga binabanggit niyang pangalan. So ngayon, sino ang mabibinipisyuhan? Mabibinipisyuhan ba yung mga taong binanggit niya dahil sa pagbawi ni Diskaya? Ay hindi na ba makakaligtas na ba sila ni Arjo Atayde? Marami sila. Si Saldico, binanggit niya rin si Tambaluslos, si Romualdez. Marami siyang binanggit. Halos lahat ng congressman, maliban ng kay Tulfo, doon congressman sa Quezon City, binanggit niya rin. Sa Marikina, mayor nga si Marcy Teodoro, binanggit niya. Ang depensa naman ni Marcy Teodoro, hindi daw siya kasi imposible naman, mayor naman siya, hindi naman siya congressman. Nakalimutan natin ni Marcy Teodoro na yung asawa niya, congressman. At siyempre, pwede sabihin na siya nakikialam sa proyekto ng asawa niya. So marami ang mga natutuwa naman sa ngayon yung mga taong binanggit dahil hindi na makipagsali sa usapin yung mga mag-asawang Diska, ay para na ring binawi ng mga Diskaya ang mga sinabi nila laban sa mga congressman na ito, laban sa mga opisyal ng DPWH, laban kay Romualdez, laban kay Saldico. Ibig sabihin, sa pagbawi niya ay sila ang mabinipisyuhan dahil sagutin ko lang asawa ko. Nagla-live na. Palis na kami nila Ate Elena. Sorning, hindi na ako umakyat kasi baka matagalan sa kwentuhan pa natin.
O sige, ate, nagla-live ako ngayon. Sige. Sige. Okay. Nagtawag ng asawa ko. Nag-alala lang sa akin. So, di ba, pag wala ng diskaya, ang lahat ng mga binanggit nila ng mga tao ay parang nalibre. Ngayon, kung parang nalibre, sapat ba sabihin na kung umalis ang mga diskaya, pwede bang sabihin na dahil sa gusto proteksyonan ni Diskaya si Bongo at saka mga kontraktor na kapatid ni Bongo at saka tatay ni Bongo? Ang layo ng argumento, ang layo ng lohika ni Boying Rimulya. Unang-una, pag umalis siya, ay kung andun pa rin siya, sa tingin mo ba hindi makakasuhan ang kapatid ni Bongo? Hindi makakasuhan ba ang tatay ni Bongo kung may anomalyang ginawa? Makakasuhan din. Ngayon kung umalis si Diskaya, makakasuhan din ba yung kapatid ni Bongo na kontraktor at yung kanyang tatay na kontraktor? Makakasuhan din. Bakit? Paano, kailan, una tanungin muna natin, kailan mo pwede kasuhan ang isang kontraktor? Makakasuhan mo kontraktor kung pag-inspection mo, hindi ginawa ang kontrata. Bayad na. O di kaya, makakasuhan mo pa rin, kahit nagawa ang kontrata, bayad na, pero substandard, hindi ayon sa tamang espesifikasyon. Yan lamang ang dalawang pamamaraan na pwede mo kakasuhan ang kontraktor. Gaya ng katwiran naman nila ni Boying Rimulya, at sinama na pati si Vince Dizon. Nawala tiwala ko kay Vince Dizon. Nawala respeto ko dito. Paano mo ngayon magagawa? Halimbawa, sabihin natin na ang sinabi nila daw, gumawa ng kasalanan si Bongo, na kontraktor ni Bongo, kapatid ni Bongo, sa tatay niya na kontraktor din, kasama sa kasosyo yung Diskaya. Tanong, ibig sabihin dalawa sila ng kontrata, isang kontrata, dalawa sila. Diskaya at saka kapatid ni Bongo. Nagkontrata sila. Kailan sila kakasuhan? Sabi ko, kung walang ang kontrata nila, hindi nila ginawa, nakasingil na. Kung nagawa at nakasingil, paano mo kakasuhan? Hindi nakakasuhan. At hindi naman nasira. Kung hindi substandard, hindi rin makakasuhan. So, anong logic ni Rimulya para sabihin yun? Wala pa namang nai-report na may proyekto si Bongo na kasama ang Diskaya na hindi nagawa. Ang layo. Sa totoo lang, kung bakit umalis ang Diskaya, nahalata nila, ang totoo dyan is, gagamitin sila para ilabas sa kaso si Boying, si Tambaluslos, si Martin Romualdez, at saka si Sandro, at saka si BBM. Yun lang naman yun. Siyempre, yung mag-asawa, basa na tayo dito. Kung ako rin ang abogado nila, huwag na kayo bumigay ng mga kung ano man merong alam kayo. Tama na yan, hanggang doon na lang. Total, pag kinasuhan kanila, kailangan muna ipakita na merong ghost project o di kayo hindi nagawa o di kayo may nagawa na dispalinghado. Paano patunayan? Sa ngayon wala pa tayo narinig. Pero mapapatunayan, may problema ang Diskaya sa sitwasyon na marami silang pinahiram ang lisensya. Kaya marami silang kontrata dahil sa pangalan nila nakalagay. At yun yung mga sitwasyon na nagpautang, nagpahiram sila ng kanilang lisensya. Ang mga gumagawa ng kontrata ng mga lokal na kontraktor na kaalyado ng congressman kung saan man yun nangyari. Ginagamit lang ang pangalan nila. Ganon din sa nangyari sa distrito sa Ilocos Norte. Mahigit 30 ang kontrata ni Diskaya doon. Pero ni isang kontrata doon, hindi siyang humawak. Ang humawak mga kontraktor na mga lokal ni Sandro Marcos. At isa pa na pinakamalaking kontraktor sa Ilocos Norte ay yung mayor ngayon
ng Lawag City. Alamin ko kung sino mayor ngayon. Ayon kay Kabsat, Manong Chabit, 2 lamang ang pinakamalaking kontraktor dyan sa Ilocos Norte. Dinidir niya si Bongbong Marcos na ipa-examinin ang buong Ilocos Norte. Pagkatapos ng Ilocos Sur, pababa, papunta sa South. Bakit daw ayaw nila patingnan yung Ilocos Norte? Maraming diskaya dyan. So, tignan mo sa aspeto na yan. May diskaya na malapit kay Bongbong. Ang ibig mo sabihin, despite that, paano ngayon ang logic na sasabihin ni Boying Rimulya na kaya umalis dahil ayaw dahil pinoproteksyonan yung kapatid ni Bongo? Paano yan? Bakit pa niya gagawin yan? Kaibigan niya pala si BBM eh. Top contractor sa Ilocos Norte, Diskaya. Pangalawa, wala pa tayong nakitang ebidensya na kung saan nagkaroon ng joint venture itong Diskaya at saka yung Bongo, kapatid ni Bongo na proyekto na nireport na ghost control na guni-guni lang. So with that, ang labo. Tapos dumating, pumasok naman ngayon si Vince Dizon, sinusuportahan si Boying Rimulya, pero nagkamali naman siya ng sinabi niya. Sabi niya, iimbestigahan. Iimbestigahan pala naman pala eh. Bakit kayo nagsasabi? Bakit kayo nagsasabi na si Bongo ang dahilan kaya ayaw na ni Diskaya mag-investigo? Tapos, sinabi ni Vince Dizon, imbestigahan pa lang, alamin pa lang. Wala pa pala kayong alam kung ano nangyari. Nagkwento ka na dyan, Rimulya. Itong balita, titingnan natin yung mga balita na yan sa mga kinikwento ngayon. Ayan, sabi ni Boying Rimulya, Diskayas refused to disclose ties with CLTG Builders, na kapatid ni Bongo. Isa pa. Ito naman, DPW sa Bosman, DPW si Vince Dizon. Hanapin pa nila, looking into alleged links. Hanapin pa nila. Wala pa sila nakitang kabulastugan na nangyari. Kalaibo, kwento ng kwento, wala pa kang alam na, wala pa kang nangyari. Ito pa. Ayan, Diskayas refused to disclose ties with GLTG Builders. Ayan ang sabi ni Rimulya. Yun ang ginawa ng dahilan kung bakit daw ayaw na magkipag-cooperate ang mga Diskaya couple. Iniluluko nyo lang sila din eh. Sumugal na sila, magpakulog na lang sila. O ito ngayon, ang sinabi niya, ang ganti sa kanila ni Bongo. Pakinggan natin ang ganti ni Bongo sa kanila. Bihira lang nagalit itong mamang ito. Ngayon, nakita mo galit na galit. Ayan. Dahil sa mga katanungan ninyo, inisa ko na lang po ang sagot. I welcome any investigation. Let the facts speak for themselves. Wala po akong itinatago. Wala po akong kinakatakutan dahil wala akong kasalanan. Hindi ako sangkot sa anumang anomalya. Ang aking sinumpaang tungkulin ay ang maglingkod sa bayan. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay po ng taong bayan sa akin. I am one with the Filipino people in this crusade against corruption. Kasama niyo po ako rito. At hindi po tayo titigil at wag ho tayong pumayag na ilihis po ang katotohanan. Kasi pag inilihis po ang
Pag nailihis po ang katotohanan, magulo po yan. Magkakagulo po pag inilihis po ang katotohanan. Tumbukin niyo po yung dapat tumbukin. Hanapin niyo po yung dapat hanapin. Yun talagang mga totoong buhaya. Yung mastermind talaga. Bakit i-atras ngayon? With all due respect to the Ombudsman, sinusuportahan po natin lahat ng investigasyon. At isa po ang aking masasabi, I do not know the Discayas. Hindi ko po kilala. In fact, nung hearing, nung mga nakarambuan dito sa Senado, tinanong ko sila, ang mga Diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin nyo, sinabi ko doon. Ako mismo ang willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant kung talagang meron silang pagkukulang. At may pagkukulang ang Diskaya, kasuhan nyo. Wala po akong pakialam. Gusto ko accountability. At I'm urging the Diskayas and lahat ng witnesses, please lang, sabihin niyo yung totoo. Huwag ko kayong pumayag na ilihis po yung katotohanan. Kawawa yung Pilipino. Kawawa yung Pilipino. Tumbukin natin ang ano yung katotohanan. The truth lang po. Yun naman po ang pakiusap ko sa inyo. Na tumbukin po natin ang katotohanan. Mula noon hanggang ngayon, ang pinanghahawakan ko po ang delikadesa. I observe delikadesa in my whole life. Bilang isang probinsyano na taga Mindanao, Tanggenyong Bisaya, pangalan ko lang po ang aking pinanghahawakan at hindi ko sasayangin yung tiwala at boto na binigay po ng taong bayan. Ginawa niyo akong number 1. Hindi ko sasayangin yun. Tiwalang binigay niyo po sa akin. At serbisyo lang po ako. Yan po ang kailangan ng taong bayan ngayon. Makatrabaho na tayo at makapagserbisyo po tayo sa ating mga kababayan. Alam niyo, marami pong nabanggit noong hearing. Ang daming mga pangalan, tinutumbok na eh. Daming mga pangalan, di ba? Dami ng mga nakikita, lumalabas sa mga pangalan. Ilan kongresista, ilang mga opisyales, tinutumbok na. Sana naman, ituloy nyo na. Yun po ang gusto nating malaman. Ulitin ko, I am one with the Filipino people na alamin yung katotohanan. Tumbukin natin kung sino yung may kasalanan. Yung flood control ang issue dito. Yung ghost projects ang issue dito. Yung mga substandard projects ang issue dito. Mga anomalous projects ang issue dito. Panagutin natin ang dapat managot. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up? Ano to? Para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Totoo lamang po. I am for accountability. Dapat panagutin po ang dapat managot. Please lang, nakikiusap po ako, let's make those responsible. Let's make them accountable for all this mess. Panagutin po natin ang dapat panagutin. Balikan ko lang po yung sa Senado. Dami na pong na-mention. Dami pong na-mention about the Discayas. Umabot na nga tayo sa Ilocos Norte na merong proyekto doon. Umabot na sa NBI, may proyekto ang Discayas. Yan ang maaring naging negosyo nila, makipag-joint venture, magpagamit po ng lisensya. Kung may kasalanan, panagutin niyo po. Panagutin niyo. Panagutin po natin. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan niyo. Kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila,
Noong 2017, umatras na nga eh. Hindi panagutin natin. I'm willing to be the complainant. Walang problema doon. Willing po ako na isa ako sa magiging complainant. Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo ang pumuti. Huwag naman pong ganon. Panagutin natin ang dapat managot dito. At iisa po tayo ang ating layunin. Managot po ang dapat managot. Ang dami na pong nabanggit na kasama ng Diskaya, joint venture ng Diskaya. Yun ang imbestigahan. I am one with ICI. Secretary Vince ng DILG, I'm one with you. I'm one with the Ombudsman. Panagutin yan dapat panagutin. Kilala po ako ni Secretary Vince noon paano ako magtrabaho. At hindi po ako nakikialam bilang isang public servant. Noon, government employee, 2001, 1998 pa po, sa congressional office ni former President, former Congressman, former Mayor Rodrigo Duterte. Nang naging mayor siya, isa lang po ang pinakiusap ko noon. Sabi ko, pag pumasok yung kamag-anak ko sa government transaction sa City Hall, I will resign. Pag pumasok sila sa Malacanang noon, I will resign. Dahil I observed delikadesa. Pinapili ko noon. Pumasok kayo, alis ako. Yan lang po ang puhunan ko rito. Ulitin ko, delikadesa. Hindi ko po kontrolado ang negosyo ng sino mang kamag-anak ko. Ilang beses na po ako naging issue ito. 2018, bago mag-eleksyon, naging issue. Bago mag-eleksyon ng 2022, hindi naman ako tumakbo, naging issue ng 2021. Bago nag-eleksyon 2025, kinasuhan ako ng 2024. Mapigilan mo bang may negosyo sila? May mga negosyo po, kahit sino sa atin, may mga negosyo po ang pamilya natin. Wala pa ako sa mundong ito, may negosyo na po ang pamilya ko. Ang tanong po dyan, nakialam ba ako, binigyan ko ba ng pabor ang aking kamag-anak? Hindi. Nakinabang ba ako sa negosyo nila? Hindi. Because I observed delikadesa. At hindi ko po babaguhin yang aking prinsipyo, yung delikadesa po. Kung may kasalanan sila, hindi ko naman mabigyan ng negosyo. Kung anong mga negosyo pinasukan nila, uso po yung name dropping. Kahit sino nun, ilang beses ko nang sinabi rito sa hearing, pag ginamit yung pangalan namin ni former President Duterte, consider it denied. Kasi marami pong mga nag-name drop, nakakilala, magpa-picture na ganito. Walang katapusan po yan na issue. Habang nandito po kami sa gobyerno, walang katapusang issue po yan na gagawin sa amin. Kaya ako, inunahan ko na lang po. Meron silang nagsasabi na may magpa-file na naman next week ng kaso, katulad nung kinaso last year, kaso against itong sa pamilya ko na naman. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Makapili ba tayo ng kamag-anak? Siguro hindi po titigil ito unless na lang palitan ko yung kamag-anak ko. Or, kunin ng Panginoon yung kamag-anak ko, yung tatay ko. Hindi po ako papayag na manghihimasok po sila sa trabaho ko. Ako po ay isang senador, hindi po ako negosyante, hindi po ako kontraktor. Tatrabaho lang po ako para sa Pilipino. Ngunit ang issue po rito ngayon ay sana po huwag malihis po yung katotohanan. Magulo po yan pag ililihis nila yung katotohanan. Nag-aantay po ang sambayan ng Pilipino. Yun, having said that, kung ako naman ay nagkaroon sila ngayon ng opportunity na maiwala sa usapin si Tambaluslos o si Martin Romualdez, at kung mawala si Martin Romualdez sa usapin, hindi na papasok yung kay Sandro at saka kay BBM. Yan ang naman ang kinatakutan nila sa totoo. Sila rin natakot na magiging testigo tuloy-tuloy itong mag-asawang Diskaya. At idudugtong mo yan sa testimonya ni Orly
Regala Gutesa na Philippine Marine Sergeant, ay tapos na ang laban. Ganun naman po. Okay? Pero kung ang patungkol naman sa CLTJ Builders, open naman si Bongo, kung dapat kung mayroon man, dapat alamin na ngayon kung mayroon ba talaga na mayroong ghost project sila. Nakakaasar talaga itong ganito sistema. Halatang halata na dinadivert nila ang lahat. Kung paparating na, tutumbukin na nga mastermind eh. Tutumbukin na lang, atras na naman ulit. So, ibig sabihin, sinong umudyok? Sila rin ang nagudyok para umalis sa mga diskaya. O, patuloy. Di ko kilala yung Diskaya at let me repeat, hindi po ako nakikipag-usap ng any government contracts o government transaction. Nung naging senador po ako, naging SAP po ako noon, maraming lumalapit, humingi ng tulong lang po ako sa kanila. I'm the most accommodating person, sa totoo lamang po, sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero hindi po ako humingi ng kapalit. Sinasabi ko lang, gawin nyo lang yung tama. Just do what is right. Lalong-lalo na po sa mga natulungan ng mga nasa gobyerno po. Hindi natin maiwasan, uso yung mga name dropper, walang katapusan gagamitin yung pangalan mo. Ulitin ko lang po, kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko, ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa kanila. And it would be very unfair on my part na po na maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan. Ako na po ang nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong mapanagot. Umaatras na ngayon. Paatras na ng paatras. Sir, can you Katapusin ko lang po. Uso kasi ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Serbisyo po ako at pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them. Sa katotohanan lang po tayo, ang pakiusap ko lang po, sa katotohanan lang tayo. Lumabas po yung totoo muna. The truth lang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince, at sa lahat po nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat tumbukin. Anong kinalaman ko dyan sa 2017? Kung meron mga joint venture sila, please check. Imbestigahan nyo po. Panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, willing po ako. Kesa naman papaikot-ikot pa natin. Kasi expect it na hindi lang po ito ang mangyayari. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga na tayo dito sa Blue Ribbon Committee. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga
kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo. Congressman talaga na kontraktor. Yung kontraktor talaga. Sila mismo. Kung layo ko dyan, ang kinalaman ko dyan, pigilan mo ba magnegosyo yung mga tao, mga kamag-anak? Hindi natin mapigilan. Basta walang kalokohan. Ayaw ko po ng kalokohan. Ever since, ayaw ko po ng kalokohan. At nakikiusap lang po ako sa lahat, no, sa DPWH, sa Ombudsman, sana po'y maging fair. Tumbukin natin ang katotohanan. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate dahil merong tinatago at pinoproteksyonan. Ako na po ang nagsasabi. Ako po ang nagsasabi. Please lang, sabihin niyo po ang katotohanan. Katotohanan lamang po. Ilabas niyo po yung katotohanan. And let me repeat, hindi ko po kilala yung mga... Katotohanan lamang ha. Very clear, very clear. So, ang problema kasi, tatalakay natin yung ginawa ni Boying Rimulya. Ang ginawa kasi ni Boying Rimulya, nung marinig niya na nag-withdraw ng mga diskaya, may problema sila ngayon. Paano gagamitin ng ebidensya ngayon laban doon sa mga binabanggit na mga pangalan. Kasama si Arjo Atayde, si Roman Romulo, si mga congressman pang iba ng Quezon City. Paano patunayan yung kung wala na hindi tatayuan niya ngayon ni mga diskaya kasi withdraw sa testigo. Hindi nila makonvict yun. Hindi nila makukonvict. The only way na makukonvict kayo yung testimonya ni diskaya. Bakit? Lalabas pa ngayon si diskaya, ito pa ngayon pera, source ng pera pagbigay ko sa kanila. Tapos ito nagkutsabahan din pati si Dizon tsaka si Rimulya. Sayang kasi siya lang nakakalam sino pa ibang mga politiko nang katanggap. At sa lahat ng kontraktor, ito may pinakamaraming kontak. So, ibig sabihin, mas maraming politiko makukonvict kung itong mga diskaya ay hindi alis. Gustong-gusto naman ni Kanya, kunwari, drama lang yung kay Vince Dizon tsaka kay Rimulya. Sa totoo lang, gustong-gusto nila yon para hindi na makonvict si Martin Romualdez at saka si BBM at si Sandro Marcos. Yun na naman ang pakay dyan talaga. Ngayon, nakadiskarte sila, inasar nila si Diskaya noong nagsalita sa interview ni Karen Davila, itong si Commissioner Singson, mukhang sinusian magsalita ka na wala raw silang state witness. Natural, naghahangad yung dalawa na maging state witness, sa uli na nakwentahon lahat. Magkano isa uli. Natural, hindi naman lahat ng kanilang project ay pangit. Very obvious naman, Boying, na ayaw mo talaga makonvict si Romualdez. Si Bongo. Kasi pag makonvict si Romualdez, masama niya sa kaso, mababanggit ngayon si Sandro. Si Sandro, at saka yung tatay ni Sandro. Kaya kalukuhan talaga yung ginagawa. Tama ka, scripted yan, in-encounting ang investigasyon. Kaya simula pa lang, ang tawag ko dyan ay Independent Confidential Investigation. Fernando Distajo, Rimulya at Dizon, aso ni PBBM yan, pinagagawa ang lahat para malihis ang mga dapat kasuhan. Yan, si Tamba at si Saldico. Para kasama niya si Sandro Marcos. So, Ed Channel, salamat na Senator Bongo. Pero sa totoo lang, mawawalan na ako ng gana sigaw-sigaw ng rally ng Marcos Resign kasi walang epekto. Mga rally po ngayon ay marami pong mga basketball, mga laro para ma-inspire ka. Pakitaan kita nung isang mga rally. Yung tournament pero may nagsigaw mga audience, napakarami audience.
Korakot, ikulong na yan. Ganun ang mga sigaw. So ngayon, pagbalik ko, i-out ko na muna to. Pagbalik ko po ay, ano na tayo, tutumbukin na natin ngayon yung expose ng batang congressman ni Silvestre, anak ni Loren Legarda, na binisto niya yung mga tauhan ni Vince Dizon ay nangunguha ng pera. Sila rin ang nangungulikta. Sila na ngayon pumapalit. Romel Bengson, Naimbag Rabi, sa mga Kabalin, Maya Pabengi, sa mga Bicolano, Maray na Banggi, mga Cebuano, Ilonggo, mayong gabi. Sa mga taga Mindanao, halos lahat, no, mga mafia kagawi, sa Maguindanao at saka Maranao, sa Tausog, Marayaw Dum, sa mga Surigao nun, Marajao nga Duyom, sa Zamboanga, Buenas noches. Yan lang muna, babalik ako agad. Paki-like, share, at para dadami po tayo dito sa ating komunidad. Iba na may power of the people tayo, power to vote. Pag mag 10 million, imagine what will we do?